Ang kabaitan ay hindi dapat maging katangahan. Tutulungan niya tayo sa mga paghihirap na may kabuluhan. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang pagiging honest ni Kristo sa atin at sa mga gustong sumunod sa Kanya. Inilahad niya ang mga sufferings na po pwedeng maranasan natin. Even death. Ganon siya katapat sa atin. Kasabay ng encouragement for us to be faithful until the end. Yun nga lamang, medyo nakakalito, kasi sa bandang dulo ay sinabi rin naman ng ating Panginoong Jesucristo, kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, edi tumakas kayo sa kasunod. Ha? Akala ko ba, gusto mo na kami maging tapat hanggang dulo? Bakit pinatatakas mo kami dito? Hindi ba ito isang uri ng kaduwagan? Hindi ba't ang isang tunay na Kristiyano sumusunod talaga kay Kristo ay walang urungan kahit kamatayan? Amen? O parang ayaw niyo sumagot. Parang gusto niyo sabihin sa akin, Father, ikaw na lang. Paano ba natin iintindihin ito? Ang susi po, dito palagay ko, ay yung sinabi ni Kristo sa bandang unahan ng Ebanghelyo. Kasi ang sabi niya dito ay, maging matalino kayo tulad ng ahas. Mahirap patayin ng ahas kasi ang ahas listo, ang ahas, dinidiscern muna niya, pinakikiramdaman muna niya ang sitwasyon, mailap ang ahas. In other words, gusto ni Kristo na maging wise tayo bilang mga tagasunod niya in order for us not to suffer unnecessary sufferings in life. Even unnecessary death. Maging wise tayo. And I don't think pagiging wise yung maging masokista tayo. Okay lang yung pain. Sige, bigyan mo pa ako ng maraming sakit sa buhay. Sige, lukohin mo ko. Sige, utangan mo ako at wag kang magbayad. Pautangin uli kita. Sige, lasunin mo ako. Mahal pa rin kita. Hindi kabaitan yung katakahan yun. Ang kabaitan ay hindi dapat maging katangahan. Dapat hindi tayo maging accomplice ng kasamaan. Sometimes toleration of evil is more evil. So hindi pagiging wise yung okay lang. Kahit na mga walang kabuluhang paghihirap na yan, o kahit walang kabuluhang kamatayan. O di ba? Wise ba ang tawag natin, halimbawa sa mga vlogger na umaakit ng pagkataas-taas na building? O kaya pwedeng mahulog sa napakalalim na bangin just for content. Wise ba yan? O kaya yung mga matitinding mukbangers ba ang tawag sa kanila na lumalamon ng cholesterol ng mga pagkain. And I say lumalamon kasi ang dami nilang kinakain na mga makolesterol, yung mga sobra na pwedeng makasama sa kalusugan. Wise ba ang tawag natin? Halimbawa sa mga chain smoker or excessive alcohol drinker na kapag binawal mo, sasabihan ka pa, vitamins ko ito ba? Wise ba ang tawag natin? Kahit na sa mga may high blood, mataas ang sugar, may problema sa kidney, pero nilalantakan pa rin lagi yung mga pinagbabawal na sa kanilang kainin. Wise ba? Hindi. Mana pa, makulit. Walang konsiderasyon sa mga nag-aalaga, nagpapagamot sa kanila. Matigas ang ulo, mayabong. To be wise is to be able to choose the best option. The most proper thing to do, the most loving thing to do, the best thing to do. Because that's certainly what God wants us to do. Ipaparamdam sa atin ng Panginoon kung makabuluhan yung paghihirap natin. Siya din naman mismo ang nagsabi sa atin na bibigyan niya tayo ng krus. Magbubuhat tayo ng krus. Pero sana, maging listo tayo, ito ba bigay nga ng Panginoon na krus o bigay ko lang sa aking krus? Kahit kamatayan, ipaparamdam sa atin ng Panginoon, o sige na, kukunin na kita. Ipaparamdam sa atin ng Panginoon kung ang pagharap sa kamatayan na parang isang matalik na kaibigan lang ay the best option. Lalong-lalo na kung tayo hanggang doon na lang talaga. O kaya, kung ang ating kamatayan ay makapagbibigay din naman ng glory sa Kanya at makaka-inspire ng buhay ng iba. But other than that, best option pa rin na umiwas tayo kung maiiwasan ang mga paghihirap o lalo na kamatayan na walang kabuluhan. Tingnan po ninyo sa Bible. Nagkalat ng mga kwento ng pagtakas pag-iwas sa paghihirap, lalo na sa kamatayan. Si Moises ay tumakas mula sa Egypt. Si Elijah ay tumakas kay Jezebel. Patayin siya. Si Peter ay tumakas mula sa kulungan. Ang anghel pa ng Diyos
ang nagtakas sa kanya. Ilang beses din tumakas si Pablo sa mga nagtatangka sa buhay niya. And during the siege of Jerusalem in 70 AD, sinasabing halos walang mga tagasunod si Kristo na namatay doon eh. Puro lamang mga Hudyo. Kasi tumakas sa mga Kristiyano. O hindi ba tumakas din ang mga unang Kristiyano nang patayin ang unang martir na si San Esteban? Huwag na tayong lumayo. Tinakas din ni Jose at Maria si Kristo mula kay Herodes. At maging si Kristo, ilang beses at tumalilis, tumakas, umiwas sa mga nagtatangka sa buhay niya dahil hindi pa niya oras. Yung mga tumakas na mga yan, bumalik din naman. At yung mga tumakas din naman na yan, ay tumakas ng may dahilan. Sapagkat meron pang magagandang plano ang Diyos para sa kanila. Na kung hindi sila iiwas o tatakas, mapupurnada. Kung hindi tumakas nung una si Moises, hindi niya mapapangunahan sa pagtakas later on ang mga Israelita. Kung hindi tumakas mula kay Jezebel sa Elijah, hindi pa mapupuspos ng mas maraming himala ang buhay niya. Kung hindi tumakas nung una si Pedro at si Pablo, maaaring medyo naging hilaw ang simulain ng simbang ito. Kung hindi tumakas yung mga unang Kristiyano, hindi sana mas na-spread ang Kristyanismo. Kasi kung saan sila pumunta, nagpahayag din naman sila ng mabuting balita. At kung hindi itinakas si Kristo o tumakas si Kristo nung una, baka namatay siya nang hindi pa niya oras talaga. Nang may ipapagawa pa ang Ama sa kanya, hindi na niya magawa dahil pinatay na agad siya. Kasi hindi siya umiwas, hindi siya tumakas. Hence, hindi laging masama, kahinaan o kaduwagan ang pag-iwas o pagtakas. Lalo pat ang ating iiwasang paghihirap o kamatayan ay hindi naman makabuluhan. Something that will not glorify God and inspire people alike. Lalo pat may magaganda pang plano para sa atin ang poong may kapal. Sana mga kapatid, let us ask ourselves ano yung mga paghihirap o kamatayan na rin sa buhay ang hindi natin maiwasan o matakasan. Pag sinabing kamatayan, hindi lamang ito pisikal o literal na kamatayan Pwede rin itong paghihirap at maging kamatayan ng ating kaluluwa dahil sa kasalanan. Pwede rin itong paghihirap o maging kamatayan ng ating kalooban dahil sa mga problema na ating naranasan. Toxic environment, toxic relationship, people who don't value you. Bago gawin ang simbahan ito, mayroong 2 puno na malaki dito. Nako. Matakot-takot ang usap namin ng engineer. Paano ba natin iiwas? Hindi maiiwasan Naisip ko pa ngang may puno sa loob ng simbahan At para akong tanga, parang kinausap ko pa yung puno. Iwas ka. Hindi kami pwedeng umiwas Mapapaling yung simbahan Na para bang nangusap at nagsalita din naman sa akin. Wala akong magagawa. Puno ako Naalala ko minsan, may nangumpisal sa akin. Binubugbog daw siya na asawa niya. Halos patay na siya. Sabi ko, puno ka ba? Padre, ano ba sinasabi mo? Tinatanong ko, puno ka ba? Hindi po, tao ko. Ay naman pala Hindi, lumayas ka, umalis ka. Papatayin ka na, yung pa lumayas. Hindi tayo puno. Pwede tayong umalis. Kung nagsasuffer na tayo ng walang kabuluhan at kung mamamatay tayo ng walang kabuluhan na pwede naman nating takasan ito o iwasan dahil may mga maganda pang plano para sa atin ang poong may kapal. Paano na lang ang mga maiwan mo? Paano na lang mga umaasa sa iyo kung papapatay ka sa stress ng isa o maraming tao? Kung pwede mo namang iwasan o takasan ito. Tandaan po natin mga kapatid na ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa atin. Siya rin ang kukuha nito. Huwag nating unahan. Huwag nating unahan sa pagsuong ng mga paghihirap at kamatayan na wala namang kabuluhan. Besides, ang sabi dito sa Ebanghelyo, tutulungan tayo ng Panginoon provided na ang paghihirap at kamatayan natin ay para sa kanyang kaluwalhatian. Minsan sinabi pa niya, di ba? Mapalad kayo kapag kayo inaalimura dahil sa akin. Hindi niya sinabing mapalad kayo kung kayo inaalimura dahil sa kayabangan mo, dahil sa kalokohan mo, dahil sa kasalanan mo. Ang sabi pa niya minsan, mapapalad kayo kapag kayo sasalitaan ng lahat ng uri na kasamaan na pawang kasinungalingan. Hindi niya sinabing mapalad ka kung puro sinasabi sa iyo mga masasakit na salita. Pero totoo naman. Tutulungan niya tayo sa mga paghihirap na may kabuluhan, sa mga paghihirap o kamatayan na para sa kabutihan, pero hindi sa mga unnecessary, walang kabuluhan,
Hindi niya ikaluluwalhati, hindi ka-inspire ng iba sa mga paghihirap o kamatayan na ganyan. Kaya kung meron man tayo mga paghihirap o kamatayan sa buhay ngayon na pwede nating iwasan at takasan, by all means, layuan natin yan. Hindi po tayo puno. Piliin din naman natin yung mga paghihirap at kamatayan na mararanasan natin. Lalo pa kung may mga magagandang plano pa talaga ang Panginoon para sa atin. Baka kasi ang dami niya pang gustong iparanas, ibigay sa atin, pero hindi niya magawa o hindi natin makita dahil hindi tayo umiiwas o tumatakas sa isang toxic na environment, sa isang toxic na sitwasyon na hindi naman kalooban para sa atin ng Panginoon. Huwag po sanang ganun. Amen.